Good morning po mga ka-apple. So update po kami dito ngayon sa farm kung saan nakatanim po yung mga carrots and then carrots last mga first week yata nung September. So usual na harvest time nitong carrots is nasa mga 3.5 months. So siguro mga first week of December or last week ng this month, November, pwede na po tayo makapag-harvest. Gumagawa kami ng vlog para dun sa mga aspiring farmer po na gustong mag-venture into farming. So at least meron silang mga pagbabasihan or inputs regarding sa pagtatanim ng mga different crops gaya nitong carrots and then mga fruit trees. So update lang po, papakita ko po sa inyo ngayon itong carrot farm na merong mga apples na kung saan nawala na po yung mga apples kasi napakalago po yung mga carrot dito sa area namin. So update ko po kayo, papakita ko po sa inyo yung kabuuan nitong farm. So sa likod ko nga pala is ang Mount Apo. So yan po yung pinakamataas na bundok dito sa Pilipinas. And ayun, ito po yung ating update. So napaka-green na po ng carrots. Ayan. And hahanapin natin yung mga fruits dito na natanim natin. So isa sa mga nahanap po is itong, tingnan nyo, nag-camouflage yung ating persimmon. Ayan. Ang ganda po ng persimmon natin. And ang lapad-lapad ng mga dahon niya. Ayan. So sa baba nito are ating black sapote. I think meron tayong dalawa ditong black sapote. Yata dito. Hahanapin natin yung black sapote. Ayun. Ito. Natabunan po talaga. So yan. Meron tayong black sapote. Yan. So natabunan na ng carrots. Yan. So dun sa yung ating persimmon. Ayan. And let's see yung iba. Ito yung ating olive. Ayan. So meron din po tayong mulberry, itong Illinois. And then most of the fruits na itanim dito are apples na po talaga. So ito po yung isang apple. And ayun, ito pa. And here meron tayong nakita. Yan. Ito. Sobrang ganda ng ating mga apples. And ang kagandahan kasi ng areang to, yun po yung araw, and then dito talagang directly natatamaan yung ating mga fruit trees and other crops ng araw. So ito po yung ating mga apples. So medyo kung titingnan lang natin sa malayo, talagang hindi natin makikita yung mga apples. Pero kapag ating chine-check, meron na po talaga. Kasi yun nga, nag-camouflage lang siya sa mga green carrots. Yan. So ito po yung may bunga yata. Hindi ko tinanggal. Yan. Meron na po siyang bunga. Medyo maliit nga lang itong bunga niya. Ayan. So ayan, nag-spray na rin po siya ng fungicide kasi laging umuulan. Ayan, ito yung ating mga apples. Ayan. So ito, punong-puno na po talaga ito ng apples. Yun nga lang, hindi natin makikita kasi sabi ko nga, natabunan na siya ng carrots. Pero isa din po sa mga kagandahan kapag medyo na shade or natabunan po yung ating mga apples or mga iba't ibang fruit trees
So mas madali po siyang tataas kasi talagang hinahanap nila yung araw. So kapag natabunan sila, tataas po ng tataas sila kasi gusto nilang maarawan. Ayan. So yun po yung isa sa mga advantage na rin kapag medyo natabunan yung ating mga apples. Ito meron pang apples. So, ayan. Ayun. So, ang tataba po talaga ng mga vegetables dito. Yan. Medyo basa na nga yung shoes ko dahil sa hamog. Yan. And the view, ayan po yung Mount Apo and ayan, ang may bandang Davao. And itong ating apple. Yan. So, ang area to is 1,000 square meter. So, medyo maliit po siya. Pero punong-puno na po ng tanim. Yan.